Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Loida, at ngayong araw na ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na nagmula sa aking puso. Isang kwento ng kaba, kilig, at mga hindi inaasahang emosyon na nagbigay sa akin ng mga pagninilay sa aking sarili. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Pero nararamdaman ko na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Kaya, eto ako, nagsusulat sa iyo, DJ Serene, hoping na sana mapakinggan mo ako. Siguro, hindi mo ako kilala, pero itong liham na ito ay para sa isang tao na sana may nararamdaman din para sa akin. Yung tao na minsang nagbigay sa akin ng saya at init sa tuwing siya ay nariyan, ang Zumba instructor kong si Anton. Hindi ko pa kayang aminin ito ng harapan, kaya dito na lang ako. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong makapag-ehersisyo, pero hindi mo na alam kung exercise pa ba talaga o isang uri ng pagsubok sa iyong kakayahan na kontrolin ang nararamdaman? Ganun ako sa mga klase ni Anton. Sa tuwing nagsisimula na ang warm-up, ako'y nagsisimula ng manghina. Hindi sa kakulangan ng lakas, kundi sa kanyang presensya. Si Anton, DJ Serene, hindi mo alam, isang mabilis na paggalaw lang ng katawan niya, isang simpleng hip roll o ang pagbukas ng kanyang mga kamay, parang lahat ng atensyon ko ay sa kanya na lang. Ang katawan niyang matipuno, na tila ba ang bawat galaw ay para lamang sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may isang espesyal na koneksyon na nagsisimulang magbukas sa loob ko. Minsan, habang nagsasayaw kami, hindi ko na nakokontrol ang mga mata ko. Nakatingin lang ako kay Anton. Nakitang-kita ko ang bawat galaw ng katawan niya. Mga muscles na parang hinulma ng langit, na may mga malalalim na guhit, at bawat pag-indayog ng kanyang katawan ay parang tinutukso ang aking puso. Kakaibang init ang nararamdaman ko tuwing siya ang nagiging sentro ng klase. Hindi ko alam kung paano ko tinitingnan siya o kung paano ko siya pinapansin ng labis. Para bang bawat galaw niya ay isang paanyaya na mahulog ako sa bitag ng kanyang mga mata. Isang araw, sa isang klase, nagsimula siyang magturo ng isang bagong routine. Ang mga pangaral niya ay palaging magaan at puno ng enerhiya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko yata kayang mag-focus sa kanyang instructions. Siya kasi mismo, sa bawat hakbang, parang pinapansin akong siya lang ang naroroon sa buong silid. At hindi ko na napansin na hinawakan pala niya ang bewang ko habang tinuturo ang tamang posisyon. Ang kamay niya, DJ Serene, ang init at ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam kung anong nangyari sa katawan ko. Para bang may mga kuryenteng dumaloy mula sa aking mga palad, papunta sa aking mga ugat. Ganito dapat, Loida. Sabi niya habang hinihimas ang aking bewang. Dahan-dahan lang, sabayan mo ko. Putik, ang mga salitang iyon ay parang nagpabagsak sa aking mga tuhod. Hindi ko na kayang magsalita. Tumingin lang ako sa kanya, naguguluhan, natatakot, at nanginginig sa init na dala ng bawat salitang lumabas sa bibig niya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang lahat ng ito. Hindi ko kayang itago ang kilig at takot sa aking puso. Gusto ko na lang siyang tanungin, Anton, may nararamdaman ka rin ba? Ngunit hindi ko ginawa. Hindi ko kayang ilabas ang mga salitang iyon. Kaya't sa halip, nagpatuloy ako sa pagsayaw, sabay ng puso ko na parang sasabog sa dami ng nararamdaman. Hanggang sa matapos ang klase, at habang pinapahinga kami, muli niyang nilapitan ako. Lumapit siya, humawak sa kamay ko, at inaalalayan ako. Loida, okay ka lang? Tanong niya. Mukhang hingal na hingal ka Sabi ko, oh, okay lang, ako. Pero ang totoo, DJ Serene, hindi lang ako hingal dahil sa Zumba.
Hingal ako dahil sa damdamin na hindi ko kayang kontrolin. Hingal ako dahil gusto kong magsalita. Gusto kong tanungin siya kung may nararamdaman ba siya para sa akin. Sa mga sandaling iyon, parang gusto ko na lang siyang sabayan at magtanong, "Anton, ano ba to? Isang Zumba class lang ba to? O may ibang ibig sabihin?" Pero syempre, hindi ko kayang gawin yon. Kaya heto ako, sinusulat ko ang liham na ito. Naglalakas loob na magtanong, magtapat, at sana magbigay linaw sa mga nararamdaman ko. Ngayon, DJ Serene, tanong ko sa'yo, paano ko ba ito dapat ayusin? Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagiging demure ko o itudo ko na ang performance level 1? Nandyan na siya. Nasa harapan ko, nakatayo, at ang mga mata niya, Diyos ko, parang sinasalamin ang init ng araw. Minsan, naiisip ko kung paanong ang mga simpleng pagkakataon na para bang walang special na nangyayari ay nagiging mga mahalagang sandali sa ating buhay. Tandang-tanda ko pa yung araw na yon. Naglalakad ako papunta sa klase. Tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin at pinagmamasdan ang paghihirap ng katawan ko na matutong sumayaw ng Zumba. Hindi ko naisip na magiging ganito. Ang Zumba para sa akin ay isang paraan lang ng pagpapapawis. Isang simpleng ehersisyo. Pero nung dumating si Anton, biglang nagbago ang lahat. Siya na ang dahilan kung bakit tumutok ako sa bawat galaw. Siya na ang dahilan kung bakit, sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang init na bumabalot sa aking katawan. Ang init na hindi ko alam kung saan nagmula. Bawat paanan ko na tumama sa sahig, ang puso ko naman ay nagsisimulang magtakbo ng mas mabilis. Dahil, siguro sa klase na yon, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ng hindi inaasahan. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko, pero pilit ko itong iniiwasan. Takot akong baka masaktan ako. Takot akong baka magbago ang tingin niya sa akin. Pero may pagkakataon na hindi mo na kayang itago ang mga nararamdaman mo. Kaya, sa isang pagkakataon, nagsalita ako. Minsan, pagkatapos ng klase, iniiwan ko ang mga kasama ko para magpahinga. At nang lumapit siya, hindi ko na kayang magpanggap. "Loida, okay ka lang?" Tanong niya. At sa mga salitang iyon, parang ang lahat ng pagod ko ay nawala ng saysay. Naramdaman ko ang dahan-dahan niyang pagkakahawak sa kamay ko. Isang simpleng kilos, pero para sa akin, parang isang malalim na connection na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga mata ko, hindi ko kayang ilihis. Parang may magnet na nagdadala sa kanya papunta sa akin. Sa mga sandaling iyon, kahit na ang paligid ay puno ng mga ingay at tawanan, ang mundo ko ay tahimik. Ang mundo ko ay siya at ako lang. Nakatingin kami sa isa't isa. Walang makakapagpaliwanag sa mga sandaling iyon. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na nag-uugnay sa aming dalawa, isang koneksyon na matagal ko nang hinahanap, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sa mga pagtingin ko kay Anton, naramdaman ko na hindi lang ang katawan ko ang tinatablan ng init. Minsan, ang mga mata niya ay may ibang sinasabi, at ang mga katawan namin ay tila may hindi maipaliwanag na saloobin. Siguro hindi niya rin ako kayang labanan. At doon, sa isang simpleng sandali ng pahinga, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap. "Loida, baka gusto mong magpahinga pa," sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay malambing at puno ng malasakit. Pero ang naramdaman ko ay hindi lang simpleng pag-aalala. May lalim na ako na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang mga bagay na ito. At dun ko naisip, baka siya rin may nararamdaman. Baka pareho kami ng nararamdaman, pero takot lang kami na magpakita ng nararamdaman. Alam ko, hindi ko kayang gawing tahimik ang puso ko.
Hindi ko kayang maging malamig habang siya ay nariyan. Pinagmamasdan ako. Hinihintay na magsalita. Hindi ko pa kayang sabihin sa kanya. Pero sa bawat sandali, unti-unti ko nang nararamdaman na hindi ko siya kayang patagilid na itago sa puso ko. At sa mga simpleng galaw na ginagawa niya, parang siya ang naging sagot sa isang tanong na matagal ko nang hinahanap. Ang katawan niyang walang kamali-mali, ang mga mata niyang puno ng lihim, at ang kanyang mga kilos na tila may ibang meaning. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Patawad, DJ Serene, kung hindi ko kayang itago pa ang mga emosyon na ito. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataon na makita siya, makausap siya, at mas madama ang presensya niya. Hindi ko na kayang ilihis ang mga mata ko sa kanya. At sa mga sandaling iyon, siguro, pareho kami ng hinahanap. Isang koneksyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa katawan ko ng mga oras na iyon. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at naglakad palabas ng gym. Ang pakiramdam ko'y parang hinihila ako ng mga invisible na puwersa na hindi ko kayang itanggi. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nararamdaman ko, kung saya o kaba o isang halo ng lahat ng iyon. Basta't alam ko lang, hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko para kay Anton. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang mga yapak ko na parang ang lakas. Pero hindi ko kayang iwasan ang mga tingin ko, na parang sa bawat hakbang ko, may iniwang mga pangarap at mga tanong na nagmumulto sa isipan ko. Sa isip ko, paano kung magbago na ang lahat? Pero may isang parte ng puso ko na nagsasabing, hindi na pwedeng magbago. Paglabas ko ng gym, tumigil ako saglit. Ipinikit ko ang mga mata ko at ramdam ko ang hangin na humahaplos sa aking mukha. Gusto ko sanang magpahinga, pero hindi ko kayang alisin ang mga tanong na pumapasok sa isipan ko. Pati ang mga pawis ko, hindi ko kayang itago. Ang katawan ko'y parang hinahaplos ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan iniisip ko kung maiintindihan niya ba ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang itago pa. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Kung tatanungin mo ako kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, hindi ko rin kayang sagutin ng buo. Minsan, ang buhay, parang isang pagsasanay, at sa mga oras na yon, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Pero ang masakit, DJ Serene, siya naman, hindi ko alam kung nararamdaman din ba niya yon. Hindi ko alam kung ang bawat titig niya, bawat galaw, bawat salitang binibitawan, may ibig bang sabihin para sa kanya. Pero naramdaman ko, sa mga sandaling iyon, may kakaibang koneksyon. At iniisip ko, kung sana, hindi siya mag-alinlangan. Kung sana, hindi niya ipagkait sa akin ang pagkakataon na makita at maramdaman ang nararamdaman niyang ito. Habang nakatayo ako sa labas ng gym, naramdaman ko ang mga taong dumadaan at ang bawat kislap ng ilaw mula sa mga sasakyan ay parang nagbigay ng liwanag sa madilim kong isipan. Doon ko lang naisip, baka nga hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Siguro siya rin, iniisip ko. Pero paano kung hindi? Paano kung ang mga tingin niya sa akin ay walang malalim na kahulugan, kundi simpleng pagiging guro na nag-aalala lang? Ang hirap mag-isip ng ganito. Pero masakit din isipin na baka ako lang ang nag-iisip ng ganito tungkol sa kanya. Bumalik ako sa gym at doon ko siya nakita. Nasa harapan siya ng klase at tulad ng dati, ang katawan niya, ang mga galaw, lahat ng iyon ay parang may magnet na nag-uugnay sa akin at sa kanya. Lumingon siya sa akin at nagkatinginan kami. Minsan, pakiramdam ko, may mga salitang hindi na kailangang ipahayag. Ang mga mata niya, parang nagsasabing, may kung anong nararamdaman din siya. Ngunit hindi ko pa rin kayang siguruhin. Habang papalapit, siya, parang ang mundo ko'y nagiging mabigat.
Pero sabay pa rin ang puso ko na parang hindi kayang magpigil. Loida, gusto mong magpahinga? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong sagot ang ibibigay ko dahil ang isang parte ng puso ko ay nagsasabing, oo, gusto ko. Ngunit ang ibang bahagi ng utak ko ay nagsasabing, hindi pa. Walang makakapagpaliwanag sa nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Para bang may isang bakas na iniwan si Anton sa puso ko na hindi ko kayang alisin. Ang isang simpleng tanong mula sa kanya, ang mga salitang binanggit niya, ay nagbukas ng mga pinto ng posibilidad sa aking isipan. Possibility na hindi ko kayang itanggi. Pero alam ko na hindi ko kayang magsalita ng basta-basta. Hindi ko kayang magpanggap na wala lang iyon sa akin. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi lang ito basta sayaw, hindi lang basta zumba. May mas malalim pang koneksyon at iniisip ko kung matagal ko na bang nararamdaman ito o kung siya na ba ang dahilan ng lahat ng ito. Nandoon siya at sa bawat sulyap niya sa akin, nararamdaman ko na parang may hindi mabigkas na salitang naglalakbay mula sa aking puso patungo sa kanya. Pero hindi ko alam kung handa na ba akong pag-usapan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sa mga mata ko, may nakikita ba siyang parehong nararamdaman. Dahil sa gabing iyon, hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Ang mga tingin niya, ang bawat galak ng puso ko sa tuwing nagkikita kami sa Zumba class, tila nagiging mas mahirap pigilan. Parang isang alon na unti-unting umaabot sa aking mga paa. At kahit anong gawin ko, hindi ko kayang itulak pabalik. Nagsimula na akong magtanong sa sarili ko, ano ba talaga ang nangyayari? Sa mga araw na sumunod, ang Zumba class ay nagiging isang lugar ng tensyon at hindi ko na kayang itago ang mga magkahalong nararamdaman. Alam kong may espesyal na koneksyon kami ni Anton, pero wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya o kahit kanino man. Hindi ko kayang iparating sa mga kasamahan ko o sa mga kaibigan ko ang nararamdaman ko para sa kanya. At pakiramdam ko, nahulog na ako sa isang matalim na bitag na hindi ko kayang makawala. Habang patuloy kaming nagkikita araw-araw sa klase, hindi ko maiwasan ang mga patagilid na tingin. Ang mga sulyap na ang ibig sabihin ay may higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Hindi ko kayang i-deny na parang ang bawat galaw ni Anton ay may layuning magpatindi ng nararamdaman ko. Pati ang bawat pagtulong niya sa akin. Ang mga simpleng salitang, okay ka lang ba? Na parang may ibig sabihin na higit pa sa simpleng pagpapakita ng pag-aalala. Ang bawat galaw niya, ang bawat sulyap, ang bawat paglapit niya sa akin ay parang may musika sa aking katawan na tumutunog sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ito at higit sa lahat, hindi ko rin alam kung paano ako mag-react kung sa pagkakataon na iyon ay nagtama na kami ng mga mata. Kung ang mga nararamdaman ko ay tama lang o mali, o kung ang tanging mali ay ang hindi ko pagpapakita ng mga nararamdaman ko. Pero ang pinakamalaking tanong na sumasakop sa isipan ko ay kung anong epekto nito sa relasyon ko kay Anton. Handa na ba siyang makipaglaro sa isang laro na alam kong puno ng mga komplikasyon? Habang siya ay parang nananatiling cool at professional sa klase, ako naman ay unti-unting nahulog sa isang bitag na hindi ko kayang kontrolin. Pati ang mga gabi, mahirap na hindi siya isipin. Mahirap na hindi pag-isipan ang bawat posibilidad na pwedeng mangyari. Lahat ng ito ay isang masalimuot na labyrinth at hindi ko alam kung paano ako makakalabas. Nais ko sanang magsabi sa kanya ng totoo. Nais ko sanang maglakas loob na ipahayag kung anong nararamdaman ko. Pero hindi ko kayang baguhin ang lahat. Sa bawat araw, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko kayang gawing basta-basta ang lahat. Bawat galak, bawat sakit, bawat init ng katawan ko, lahat ng ito ay nagiging isang pagsubok na masakit at mahirap
Pero nararamdaman ko na walang ibang paraan kundi magpatuloy. Nagpunta kami sa isang park pagkatapos ng klase. Ang paligid ay tahimik at puno ng mga punong matataas. Ipinagpatuloy namin ang mga kwento tungkol sa araw, tungkol sa mga bagay na madalas naming pag-usapan. Ngunit ako, ang puso ko ay naglalakbay sa ibang mundo. Nang tinitigan ko siya, ang bawat sandali ay tila tumigil. Ang kanyang mata, ang kanyang magaan ng ngiti, ang paraan ng kanyang pagpapakita ng malasakit, lahat ng iyon ay nagbigay ng matinding epekto sa katawan ko. Wala akong ibang maisip kundi ang magtapat, ngunit may takot ako na baka masira ang lahat ng ito. Loida, okay ka lang? Ba? Tanong niya habang ang mga mata niya ay nagsisilibing tapat sa akin. Nagsusukat ng aking nararamdaman. Parang isang ilaw ang mga mata niyang iyon, na nagbubukas ng mas malalim na mga tanong na wala akong sagot. Hindi ko kayang sagutin siya ng diretsyo. Hindi ko kayang sabihin na ang lahat ng ito ay higit pa sa Zumba, higit pa sa mga simpleng galak ng katawan. Hindi ko kayang sabihin na ang bawat paghakbang ko ay puno ng init at lihim na nararamdaman para sa kanya. At doon ko naisip, hindi ko kayang pabayaan lang ang lahat ng ito. May mga pagkakataon sa buhay na nararamdaman mo na ang mga bagay na hindi mo kayang ilabas ay masakit. Pero minsan, ang mga kasamahan mo sa buhay ay may kakayahan na magbigay ng liwanag sa lahat ng madilim na sulok ng iyong mundo. Habang nagsasalita, siya, ang mga salitang tumatago sa akin ay nagiging mga pangako na maaaring hindi ko kayang tuparin. Sa bawat sandali ng katahimikan, bawat magaan na hipo sa aking balikat, ang mga tanong ko tungkol sa nararamdaman ko ay lalong lumalalim. At sa loob ko may isang boses na nagsasabi na hindi ko kayang itago pa. Minsan, ang mga bagay na hindi mo kayang ipahayag ay ang pinakamalakas na nararamdaman. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang matukoy kung anong klase ng ugnayan ang meron kami ni Anton. Wala kaming iniiwasang mga pag-uusap, pero may mga tingin na parang may mga hindi nasasabi. Parang ang mga araw namin ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon, na unti-unting umaabot sa aking mga katawan at isipan. Ang Zumba class namin ay tila naging isang pagkakataon para magtagpo ang aming mga mundo. Ngunit sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Tila ba ang bawat sulyap, bawat ngiti ni Anton, ay may ibig sabihin na higit pa sa kaibigan lang. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, pero alam ko na ang mga galaw ko, pati na rin ang mga galaw niya, ay nagsisilbing isang pagnanasa na hindi ko kayang itago. Kung maaari ko lamang sabihin na madalas ko siyang iniisip, na sa bawat galaw ng katawan ko, si Anton ang nasa isip ko. Nagpatuloy ang mga araw, at kahit na sa bawat klase kami ay nagkikita, ang mga hindi kayang sabihin na sa loobin ay nagpapabigat sa aking dibdib. Lagi ko siyang tinitingnan, ang kanyang katawan na galanting gumagalaw, ang bawat hakbang na tila may kahulugan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang bawat galak na dulot ng mga simpleng salita niya ay nagsisilbing kaguluhan sa loob ko? Hanggang ngayon, hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na iyon. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagtakda kami ng isang maliit na coffee break sa isang cafe. Magaan lang ang usapan namin tungkol sa mga kwento sa buhay at kung paano namin pinipilit na maging masaya sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo. Ngunit sa kabila ng bawat biro at tawa, may kakaibang tensyon na nararamdaman ko. Parang ang bawat salitang binibitawan ko ay may dalang bigat, isang pangako na hindi ko kayang tuparin, at isang lihim na hindi ko kayang ipakita. Habang umiinom ng kape, hindi ko mapigilan ang mga mata ko na magtago sa mga mata niya. Ang bawat sulyap niya ay tila may kahulugan na higit pa sa pagiging magkaibigan lang kami.
Tila ba may mga hindi nasabi, mga bagay na hindi kayang ipahayag ng mga salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko kayang malaman kung may nararamdaman din siya para sa akin o kung ako lang ang may mga ilusyon na umuukit sa aking puso. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, ngunit ang mga mata ko ay patuloy na nagmamasid sa kanya. Ang mga galaw niya, ang bawat ngiti, pati na rin ang mga pagkakataon na nagtatama, ang aming mga kamay ay nagsisilbing isang alon na tumatama sa aking katawan at hindi ko kayang pigilan ang mga damdamin ko. Kung maaari ko lamang aminin na sa bawat pagtingin ko sa kanya, nararamdaman ko na may higit pang nangyayari sa aming dalawa. Ngunit hindi ko magawa. Tinutokso ko siya ng kaunti na may mga simpleng biro na parang may kabuntot na mga tanong. Hindi ko kayang sabihin ng direkta, "Anton, may nararamdaman ako para sa iyo." Hindi ko kayang lumapit ng buo sa kanya dahil natatakot ako na baka mawala ang lahat ng ito. Baka mawala ang pagkakaibigan namin at ang lahat ng nakapaligid sa amin ay magbago. Pero sa loob ko, may isang bahagi na nagsasabi na hindi ko na kayang itago pa. "Anton," sabi ko ng mahina habang tinitingnan siya. "Alam mo ba na minsan mahirap magpanggap na okay lang?" Puno ng emosyon ang aking mga mata, ngunit hindi ko kayang ipahayag ang mga saloobin na naglalaro sa aking isipan. Tumingin siya sa akin, parang iniisip kung anong ibig kong sabihin. "Bakit, Loida?" tanong niya, na para bang gusto niyang malaman ang higit pa. Ano bang nangyayari? Nagpiesta ang mga saloobin ko at ang katawan ko ay nagsimula ng mag-init, hindi dahil sa kape, kundi dahil sa mga nararamdaman ko. Nais kong magsalita, nais kong ilabas ang mga tinatagong saloobin ko, ngunit natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat, natatakot akong magbago ang lahat ng ito. Ang bawat sagot niya, ang bawat tanong na ibinabato niya sa akin, ay mas lalo pang nagpapabigat sa puso ko, pati na rin ang mga mata niya, na parang nagsisilibing mga salamin ng aking mga nararamdaman. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang ipakita ang lahat ng nararamdaman ko. Tinutokso ko siya. Nagbigay ako ng isang ngiti. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang aking puso ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Hanggang sa ngayon, wala akong lakas ng loob na ilabas ito. Sa mga susunod na araw, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip tungkol sa mga nangyari. Para bang ang mga nangyaring iyon ay nagsilbing mga hudyat na may nagbabalik na nararamdaman sa aming dalawa, isang bagay na hindi pa natutupad, ngunit patuloy na umiikot sa aming mga isipan. May mga pagkakataon na ang bawat galak ko sa mga simpleng pagkikita namin ay nagiging isang mainit na alon na dumadampi sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, ngunit hindi ko kayang takasan ang mga damdamin kong ito. Nasa opisina ako nang bigla ko siyang makita na dumaan sa harap ng bintana. Ang mga mata ko ay hindi kayang itago ang init ng aking mga nararamdaman. Napansin ko ang mga galaw niya, ang kanyang mga kamay na hawak ang mga papeles, ang kanyang mga mata na parang hindi ko kayang itago. May isang bahid ng kalungkutan, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may nararamdaman din siya para sa akin. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Pagkatapos ng mga ilang linggo, nagtakda kami ng isang date, isang simpleng dinner lang, sa isang maliit na kanto sa bayan. Hindi ko kayang ikubli ang kaba sa aking dibdib at ang mga pagnanasa na patuloy na nag-aalab sa aking mga mata. Habang papalapit siya, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging takbo ng gabing iyon. Lahat ng pagkakataon ko ay parang nauurong, at ang bawat sandali ay tila isang pagsubok sa akin. "Loida, ang ganda mo," ang sabi ni Anton nang magtagpo ang aming mga mata.
Ang mga simpleng salita niya ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay may kislap na nagbigay sigla sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Pero sa mga sandaling iyon, parang ang mundo ay tanging kami lang ang naroroon. Habang nag-uusap kami, ang bawat pangungusap ay parang nagsisilbing isang napakahabang tanong na hindi pa rin nasasagot. Sa kabila ng mga simpleng biro at kwento, naramdaman ko ang kanyang mga mata na tila sumusubok ding magtanong. Ang mga mata ni Anton ay puno ng misteryo. Misteryong ayokong sagutin, pero hindi ko kayang takasan. Sa bawat pagdapo ng kanyang mga kamay sa mga gamit sa lamesa, ramdam ko ang kaguluhan sa loob ko. Parang ang bawat galaw niya ay may dalang nakatagong mensahe na ako lang ang nakakakita. Ang mga tanong na bumabalot sa akin ay patuloy na nagpapabigat sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan pa ang mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung siya ba ay may nararamdaman para sa akin o kung ako lang ang gumagawa ng kwento sa aking isipan. Ngunit sa isang sulyap ng mga mata ni Anton, alam kong may mga bagay na hindi namin kayang itago. Habang magkasama kami sa dinner, ang mga usapan namin ay hindi na tungkol sa mga simpleng bagay lang. Para bang ang bawat titig namin ay may kasamang mga salitang hindi namin kayang bigkasin. Pati na ang bawat patak ng ulan na dumapo sa aming mga katawan ay nagbigay sa akin ng kakaibang init. Ang mga simpleng haplos ni Anton ay tila nagpapasiko sa aking puso. Hindi ko kayang itago ang saya sa aking mga mata. Ngunit alam ko na ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa mga salitang naririnig ko, kundi pati na rin sa mga hindi nasasabing damdamin na patuloy na lumalago sa aming dalawa. Ang mga kamay ko ay tila namamanhid habang hinihintay ko ang mga susunod na hakbang. Kung ako lang ang masusunod, sana ay aminin ko na sa kanya ang mga nararamdaman ko. Pero hindi ko kayang magsimula ng kwento na walang katiyakan. Sa bawat sandali, ang puso ko ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang ipahayag. At ang mga mata ko ay tila may mga lihim na patuloy na nagsisilbing sagot sa mga tanong na hindi ko kayang itanong. Habang tumatagal ang gabing iyon, ang mga galak at pagnanasa ay parang nagsasanib sa aming dalawa. Sa mga mata ni Anton, nakikita ko ang parehong hindi masabi na nararamdaman. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit sa bawat pagdapo ng aming mga kamay, bawat sulyap, at bawat hinga, ang mga mundo namin ay parang nagsasanib. At sa mga sandaling iyon, alam kong ang mga damdamin ay hindi na kayang itago. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay parang isang pag-ikot ng mga pangarap at alaala na patuloy na nagbabalik sa aking isipan. Hindi ko kayang iwasan ang mga tanong na bumabalot sa puso ko. Si Anton, ang lalaki na minsan ay naging bahagi ng aking nakaraan, ay muling pumasok sa aking buhay. Ngunit hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. May mga pagkakataon na naguguluhan ako, sapagkat tila may isang hindi malirip na koneksyon na bumangon sa aming dalawa. Bawat pagkakataon na magkakasama kami, ang bawat galak at kaba, ay parang naglalaban sa aking dibdib. Hindi ko kayang isantabi ang mga nararamdaman ko sa kanya. Ngunit may mga alalahanin akong patuloy na nagpapahirap sa akin. Sa tuwing makikita ko siya, ang mga mata ko ay tila hindi kayang magtago ng nararamdaman. Ngunit siya, si Anton, ay tila hindi rin kayang magtago ng mga bagay na nais niyang iparating sa akin. Sa mga simpleng salitang binibitawan niya, naramdaman ko ang init ng kanyang mga mata na parang may mga hindi kayang sabihin. Isang hapon, nagkita kami muli. Hindi ko alam kung paano magsimula ng kwento sa aming mga mata. Ngunit sa pagkakataong, iyon hindi na ako kayang pigilan. Nang magtagpo ang aming mga mata, nagkaroon ako ng pakiramdam
na ang gabing iyon ay magbibigay ng sagot sa lahat ng mga tanong na bumabalot sa aking puso. Ang mga simpleng titig ni Anton ay nagsilbing isang sagot na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga galaw ng kanyang katawan, ang mga kamay niyang dahan-dahang hinahaplos ang baso, ang kanyang mga labi na parang hindi kayang magtaglay ng anumang salitang makakapagpaliwanag sa nararamdaman namin. Ang bawat salita niya ay parang isang lihim na nagsisilibing pangako, ngunit walang mga tiyak na salita na magbibigay linaw sa lahat. Lahat ng nararamdaman ko ay tila isang mainit na alon na patuloy na dumadampi sa aking katawan. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng higit pa sa mga salitang kanyang binibitawan. Sa kabila ng lahat ng mga alalahaning bumabalot sa aking isipan, may isang bahagi sa akin na naglalaban. Ang bahagi na nais na sumunod sa kanyang nararamdaman at ang bahagi na ayaw magpadala sa emosyon. Ngunit sa bawat sulyap at bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa akin, hindi ko kayang pigilan ang mga damdamin ko na unti-unting lumalago. Para bang ang bawat pagdapo ng aming mga katawan ay nagsisilbing isang pagbabalik sa isang panahon na matagal ko nang nakalimutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Loida, ang tinig ni Anton ay dahan-dahang dumapo sa aking mga tainga. Hindi ba't may mga bagay na tila matagal na nating nais sabihin? Ang mga salitang iyon ay para bang isang pag-amin na siya rin ay may nararamdaman. Ngunit hindi ko kayang tanggapin ang mga iyon ng walang katiyakan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang mga nararamdaman ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kalituhan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam ko na ang gabing iyon ay magdadala ng mga sagot. Hindi ko na kayang pigilan ang mga mata ko na patuloy na naghahanap ng sagot sa mga mata ni Anton, ang mga pagnanasa, ang mga katanungan, at ang mga hindi nasasabi ay parang nagsasanib sa aming dalawa. Ang mga alalahanin ko ay parang nawawala sa bawat pagdapo ng kanyang mga kamay sa aking balikat. Ang gabing iyon ay tila isang pagsubok na hindi ko kayang takasan. Ang bawat sandali ay parang isang mainit na alon na patuloy na dumadampi sa aking katawan, at sa mga mata ni Anton nakikita ko ang parehong nararamdaman. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit sa bawat pagdapo ng aming mga katawan, ang mga mundo namin ay parang nagsasanib at ang mga damdamin ay hindi na kayang itago. Sa bawat sulyap, bawat titig at bawat paghaplos, alam kong ang mga sagot na hinahanap ko ay unti-unting dumarating. Ngunit ang tanong ay, handa na ba akong tanggapin ang lahat ng ito? Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang gabing iyon, ngunit hindi ko pa rin kayang alisin sa aking isipan ang mga sandali na kasama ko si Anton. Ang bawat pagdapo ng kanyang mga mata sa akin, ang mga salitang binanggit niya, at ang mga damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag ay patuloy na bumabalik sa aking alaala. Minsan, iniisip ko kung may mga bagay ba talagang dapat ipaliwanag o kung ang mga damdamin ba ay nararapat lang na maranasan at tanggapin ng walang tanong. Habang iniisip ko ang lahat ng iyon, napansin ko ang pagbabago sa pagitan namin ni Anton. May mga pagkakataong magkasama kami, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang mga sulyap ay naging mas maingat, at ang mga salitang binanggit ay tila puno ng pasensya at kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang mga nararamdaman namin ay hindi na kayang takasan. Lahat ng mga nangyari ay nagdulot ng takot, ngunit hindi ko na kayang iwasan. May isang bahagi sa aking puso na nagsasabi na nararapat lang natanggapin ko ang lahat ng ito, kahit na ang takot na dulot nito ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Isang araw nagdesisyon akong makipagkita kay Anton. Hindi ko alam kung anong layunin ng pagkikita namin, ngunit alam ko na may mga bagay na hindi ko na kayang itago.
Kailangan ko nang marinig mula sa kanya kung ano ang tunay na nararamdaman. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakaramdam ako ng isang malalim na paghinga mula sa kanya. Isang hinga ng kalayaan at pagnanais na hindi ko kayang ipaliwanag. Nakita ko sa mga mata niya ang mga tanong na matagal na niyang tinatago at ang mga sagot na naghihintay na mailabas sa mga labi niya. Loida. Ang tinig ni Anton ay malumanay, ngunit may bigat. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko, pero ang totoo, hindi ko kayang itago pa. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay daan sa lahat ng mga alalahanin na bumabalot sa aking puso. Ang mga mata ko ay hindi kayang magtago ng nararamdaman, at sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magtakip pa. Lahat ng mga alalahanin, mga pagdududa, at mga takot ay nawala sa isang iglap. Hindi ko na kailangan ng mga paliwanag, sapagkat alam ko na sa bawat salitang binanggit ni Anton, siya ay tapat at handa na. Minsan, sa buhay natin, may mga pagkakataon na kailangan nating tanggapin ang lahat ng nararamdaman natin. Hindi lahat ng kwento ay may magandang wakas, ngunit may mga pagkakataon na ang pagnanais at ang mga damdamin ay nagpapakita ng higit pa sa mga salita. Ang bawat sandali na magkasama kami ay nagsilbing pagninilay, isang paalala na ang mga desisyon ko ay may epekto sa akin at ang bawat hakbang ko ay may kasamang pagkatotoo. Hindi ko kayang isantabi ang mga nararamdaman ko kay Anton at sa mga pagkakataon na magkasama kami. Ang mga iniwasang tanong ay nawawala. Ang mga galak at kabiguan, ang mga tanong at sagot, ang mga nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag. Lahat ng ito ay bumabalot sa amin at sa aming relasyon. Alam ko na hindi lahat ng bagay ay magiging madali. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin namin, natututo kaming tanggapin ang isa't isa. Sa huli, ang tanong ay hindi kung paano natin haharapin ang lahat ng mga pagsubok, kundi kung paano natin matutunan na magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa mga bagyong dumaan sa ating buhay. Sa gabing iyon, nang magtagpo ang aming mga mata at magdampi ang aming mga kamay, naramdaman ko na ang lahat ng ito ay may dahilan. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magsalita, kundi yakapin lamang ang mga pagkakataon na ibinibigay sa akin. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin, ngunit natutunan ko na ang mga alalahanin at mga takot ay bahagi ng proseso ng pagtanggap sa ating sarili at sa ating mga desisyon. Ang gabing iyon ay nagsilbing isang muling pag-ikot, isang pag-ikot na nagpapakita ng lakas at kahinaan, ng kaligayahan at kalungkutan. Ngunit sa huli, natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, hindi tayo nag-iisa. Sa mga sandaling ito, natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari at ang mga damdamin ko kay Anton ay isang bahagi na ng aking buhay na hindi ko na kayang kalimutan. Sa bawat hakbang ng buhay, may mga pagkakataon na natututo tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Sa kwentong ito, natutunan kong hindi laging madali ang mga desisyon at hindi palaging makakamtan ang lahat ng gusto natin. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay ang matutong tanggapin ang mga pagnanasa at mga takot sa ating puso. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pag-ibig, bagamat masalimuot at puno ng mga pagsubok, ay may dahilan sa bawat hakbang na tinatahak natin. Si Anton at ako, bagamat may mga pagkakaiba, ay natutunan naming tanggapin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Sa bawat gabing magkasama kami, nagiging mas malinaw sa aming dalawa na hindi namin kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang nararamdaman. Tinutulungan kami ng bawat sulyap at bawat pagdapo ng mga kamay na makita ang mga bagay na mas malalim kaysa sa mga simpleng pagkakaintindi. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin, ngunit natutunan kong mahalin siya ng buo, lahat ng kahinaan at kalakasan niya,
Tinuturuan ako ni Anton kung paano tanggapin ang mga pagkukulang at sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, natutunan ko ring tanggapin ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng mga paliwanag o mga patunay dahil ang mga nararamdaman ko ay sapat na upang patunayan ang halaga ng aming relasyon. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagnanasa o mga sandaling puno ng init at tensyon. Ito rin ay isang paalala na sa bawat hakbang natin sa buhay, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa mga perpektong sitwasyon, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad sa mga pagkakamali, sa mga desisyong ginawa, at sa bawat hakbang na nagtulungan kami upang magpatuloy. Ang kwento namin ay isang simbolo ng lakas na matutunan mong tanggapin ang iyong sarili, ang iyong nararamdaman, at ang iyong mga desisyon. Lahat tayo ay may mga pagkakataong nadarama ang init ng pagmamahal. Ngunit hindi lahat ng pagmamahal ay madali o perpekto. Ngunit sa bawat kwento, natututo tayong magbigay ng pagkakataon sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ngayon, habang tinitingnan ko ang hinaharap, natutunan kong yakapin ang bawat sandali ng buhay. Dahil sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa, natutunan ko na ang bawat hakbang ay may kahulugan. Tinuturuan tayo ng buhay kung paano maging maligaya at paano tanggapin ang lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Sa bawat kwento, natututo tayong magpatawad, maglakbay, at mahalin. Hindi lamang ang iba, kundi ang ating sarili. At yan, mga kasirine, ang kwento ni Loida. Sana ay may napulot kayong aral sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Tulad ng sinabi ko, minsan, ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga salitang binibigkas, kundi sa mga damdaming hindi kayang ipaliwanag. Salamat sa pagsama sa akin. At tandaan, kahit anong laban, dapat laging buo ang loob. Hanggang sa susunod, mga kasirin.